A ball is thrown outside of a window at an angle of 20 degrees below the horizontal. With an initial velocity of 8. If it lands 3 seconds later, how far from the base of the building did it land? From the base, so x direction. So we can use x is equal to Vox times the time, right? So x now is equal to 8 cosine of 20 times time of 3. Ayan na po yung answer. (22.6 meters). Oo nga po pala, pag i-note nyo to, lahat po ng mga formula na to, ito, is ang analysis, yung angle above the horizontal. Parang yan, above the horizontal yung angle. May kakaiba kasi sa problem na to. Yung pagkakaba to, 20 degrees below the horizontal. Kaya ganyan yung figure ko. Engineers, ang bearing lang or ang effect lang neto sa formula is kay VOY. Negative siya. Kasi obvious naman sa figure, tingnan mo yung position. Kung ganyan yung VO, edi ito si VOX, ito si VOY. Pababa na kasi si VOY pagka drawn or below the horizontal. Tandaan iyon. Ang effect lang kay VOY, negative siya kapag ka below the horizontal. Pero usually kasi, ang default, baka hindi nyo napapansin, lagi siyang above the horizontal. Kaya gamit na gamit yung mga formula. Pero in case na may below the horizontal, ang ini-effect niya lang, ina-apektuhan niya lang si VOY. Negative ang labas. Kasi pababa. Kaso VOX naman yung kinailangan natin, kaya hindi na kailangan idagdag. Additional information lang. 32. A Filipino football player kicks a football at an angle of 37 degrees. With the horizontal, yan. So, hindi binanggit, pero syempre, pag tumitira naman tayo ng bola, iba above the horizontal yan. So, typical lang na formula. And with an initial velocity of 48 feet per second. Initial or original, the same yan. Don't be confused. Some books, they use VI. Some books, VO naman. A second player is standing at a distance 100 feet from the first in the direction of the kick starts running to meet the ball at the instant it is kicked. How fast must he run in order to catch the ball before it hits the ground? How fast must he run? So, hindi sinabing gaano siya, hindi naman sinabing bigla siyang mag-accelerate, engineers. Basta tinatanong lang po, ano yung velocity ni man? So, wala pong binanggit na nag-accelerate siya. Kaya yung typical lang na formula na distance over time. Engineers, same lang din po yan dito. Ulit-ulit ko nang sinasabi. Assuming zero acceleration, naging SVOT. Velocity, distance over time. So, ito po yung ating hinahanap. Assuming, ito na lang yung i-cover na distansya nung tatakbo. Tama? Kasi, syempre, ika-catch niya yung bola. E di, aabangan niya kung saan magla-landing. Right? So, we need to find D. We also need to find the time it takes para takbuhin na yun. Now, logic lang yan. Para makatch niya yung bola, sobrang importante ng timing. Diba? So, why not kunin muna natin yung distance X na ita-travel nung golf ball, ay yung football, bago niya ma-reach yung ground, yung X. Inspect natin kung pwede ba yung X is equal to VOXT. No, walang time. Wala nga pong time. E di gamitin mo ngayon yung GEP.
Ganun lang lagi yung technique ninyo. Pagka hindi kaya, kulang pa yung given, mag-GEP ka. Positive, negative, y. Ito po yung formula. Tingnan natin kung anong makukuha. Mayroon po bang pagbabago sa y? Dito tayo maglaland Dito na part. Tumama dyan. Wala, diba? Walang pagbabago sa y. Hindi tumaas, hindi rin bumaba. Compare mo po yung pinanggalingan sa pinagbagsakan dito. So, wala pong pagbabago sa y. So, 0 equals, unknown si x, tan of 37 minus 9 point, hindi 9 point. So, 32.2 x squared over 2 times I shift solve what is x equal to. Let's try. Tulungan na lang yung calcu. Shift solve 50. So, 68.781. So, ito na po yung maita-travel nung ating bola bago niya po ma-reach yung ground. Therefore, ano na lang yung distance na tatakbuhin ni man, nasasalubong? 100 minus 68.781. Ito na lang yung natitira niyang distansyang tatakbuhin para makatch. Question, ano ngayon yung time? Tulad ng sinabi ko, sobrang halaga po ng timing. Logic lang. Yung time ng pag-travel ng bola is equal to time ng pagtakbo niya. Now, paano makukuha yung time na nasa area yung bola? Ito, equation or formula 1. So, nakita nyo po yung pag-connect. So, 68.781, malalaman natin ngayon yung time of flight nung bola natin. So, yung time of flight pala nung bola is 1.794 seconds, engineers. Kung yan yung time na nasa area yung bola, yan na rin yung time ng pagtakbo ni man para tuluyan nga niyang makatch. So, yan na po yung ating sagot. Answer is 17.4 feet per second. So, letter B. Yan. So, ang dali lang, di ba? Short solution, konting analysis lang ulit. Next, number 30. Okay, 33. A plane is flying horizontally. Okay, flying horizontally ulit. Matic theta is 0. At an altitude of 420 meters. At this instant, a bomb is released. How far horizontally from this point will the bomb hits the ground? Tulad po ito nung balloon na naghulog ng sandbag. Baka ang akala po ninyo yung bomb, diretso yan bagsak pagkahulog sa airplane. Hindi po. Take note, yung airplane or yung plane, umaandar kasi siya. Kaya ang tendency ng bomb, hindi yan diretso bagsak, or rather, kokopyahin niya or gagayahin niya pa muna yung motion ng plane, kaya ang naging labas is projectile.
naging projectile yung naging movement po niya. Okay? Kinopya niya kasi, so nagpa-horizontal siya ng konti, tapos tuluyan siyang bumagsak. So, how far from this point, hinahanap nyo lang po si X. Kindly use GEP na lang. Kayo na lang po mag-solve. Ang answer dito is equal siya sa 900 meters. Find X. So, use GEP. Anong Y yung gagamitin? Positive or negative? Negative. Kasi pabagsak. Sinolve ko na. So, 9.81 x squared over 2. Paki-convert si 350. Magiging kwan yan. Ano bang equivalent niya? So, convert nyo po muna. Siguro. Paki-convert na lang si 350 kilometers per hour into meters per second. Saka nyo ilagay dito. Then, chip solve. Okay, makukuha nyo pong X is equivalent to 900. How long will it take the projectile to reach the ground? Pwede yung Y equals VOYT minus 1/2 GT squared. Pwede yan. Pwede po yan na option. Or pwede rin naman na mag-GEP ka, tapos mag-X is equal to VOXT. Yan. Pwede rin po yan. Try nyo na lang. Time is equal to 21.2 second. Letter C. Para meron kayong i-take home. So, ang Y naman dito, engineers, is positive 30. Ay, positive, negative kasi pabagsak. Okay. Number 35. Even ito, take home nyo na. Using GEP, VO is 20 naman. Para mabilis po tayo and matapos natin. Kaya naman, di ba? Madali lang. Diretso lang naman yan sa calculator, shift solve. Ito, positive Y naman. Positive 5 equals. Ano bang pwedeng gamitin dito? May X pa tayo. 20 meters away. So, may X tayo dyan. So, 20 tan of 30 minus 9.81 20 squared 2VO cosine of 30 squared. Okay, shift solve, VO is 20. Okay, 36. And ito pala, nasolve ko naman siya. Again, using GEP, kaya paki na lang, figures. Madali lang, no? Sobrang helpful po ni GEP. General Equation of Projectile. And napansin nyo, sa GEP, hindi kailangan kasi ng time. Pero, nakita ninyo yung strategy na ginawa natin dito na part, na madali lang din naman kunin si time. Bali, dumaan muna sa GEP. Okay, nakuha natin si X. Saka natin nakuha si time. Yun, paglaruan nyo lang yung mga formula, makikita ninyo na magkakakonect sila and maganda silang ipag-combine para makuha yung desired na answer. And screenshot. Next, 37. Ito naman po tayo sa 37, another topic. Tapos na po sa projectile. Next naman is curvilinear motion. Marami kasing topic ang mechanics, kaya medyo binibilisan ko po. And di nyo naman ako sisisihin kung sakali. Naturo naman po lahat yung mga tawag dito. Similar naman yung ibang problem. Kaya i-take home nyo na lang. Next tayo, number 38. Ay,
papananasag. A car is moving at a speed of 25 around a level curve of radius 100. And so, try na natin dumaan sa mga curve na daan, like papunta dito sa Baguio. What is the minimum value of the coefficient of static friction between the tires and the road required to prevent the car from skidding? To prevent the car from skidding, meaning hindi dapat tutulas or mag-out of the curve. Yung mawawala na siya sa path niya. Meron tayong tinatawag na centripetal force, FC. Engineers, yan naman is yung hatak or force papuntang center kasi. Kasi di ba nagpapacurve siya, kaya kung tutusin, may force towards the center. Now, ito namang FF is frictional force. So, ito, frictional force. And, saan naman yan nag-o-occur? Between sa tire, yung gulong, at yung road. So, para malaking factor yung frictional force para hindi nga siya tumulas or mag-out of the path. And, kontra talaga siya. Kung yung FC papasok doon towards si frictional, tulad ng binanggit ko kanina, resistance yan, kumukontra, so opposite direction. So, you can easily say FC must be equal to FF. And centripetal force has a formula mv squared over r. Wherein v squared over r is acceleration yan. Frictional force formula naman is mu n. This is normal force. Yung normal force naman, engineers, yan yung perpendicular force dun sa road or sa plane papuntang car. So, sa ilalim na yun, kaya hindi ko na ma-label. Kunwari, ito yung sasakyan. Diba, ito yung road. So, dito may normal force. Diba po, yung sasakyan, meron naman din yung bigat. Kaya, pwede mong sabihin, normal force is equal to weight. Okay, cancel. So, mu now is equal to GR over V squared. Actually, formula ito. Kaya pwede nyo na lang din i-memorize. A coefficient of static friction is GR over V squared. So, ang answer natin dito is baliktad. V squared over GR. Answer is 0.637 static friction.